Katatapos lang magkasundo ng Pilipinas at China na ayusin ang mekanismo ng komunikasyon para mapahupa ang tensyon sa South China Sea. Pero sa isang hiwalay na issue, may hirit na naman ang China sa ating Defense Department. Nakatutok si JP Soriano. Prangka pero produktibo ang pag-uusap ng mga kinatawan ng Pilipinas at China sa kanilang ikawalong Bilateral Consultation Mechanism o BCM sa Shanghai, China. Ang misyon, mapahupa ang sitwasyon sa South China Sea. Kabilang sa napagkasunduan ang maging kalmado ng may diplomasya kung may insidente at ang halaga ng patuloy na dialogo. Doon inihayag daw ng magkabilang panig ang posisyon nila sa Ayungin Shoal at nangakong iiwasan ang pagpapalala ng tensyon. Napagkasunduang ding ayusin ang mga mekanismo ng komunikasyon, hindi lang ng mga foreign ministries kundi ng dalawang Coast Guard. Ang mga napagkasunduan di nalalayo sa binanggit ng Chinese Ambassador to the Philippines kagabi na dapat magtagpo ang Pilipinas at China sa gitna pagdating sa isyu sa South China Sea. At kasunod ng pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na presidente ng Taiwan, sabi nito, So we hope that the Philippine side will stay committed to the One China policy and respect China's internal affairs and handle the Taiwan question prudently. Sa isyong ito, tila di pa rin tapos ang bangayan. Matapos tawagin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang naunang pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay sa issue na tila nauwi raw sa pang-iinsulto kay Pangulong Bongbong Marcos at sa buong bansa. Sumagot naman ngayon ang Foreign Ministry ng China. Hindi raw nito tatanggapin ang anumang panguudyo kaugnay ng Taiwan at lalaban ito. Hinihikayat din ito ang Pilipinas na tumalima sa One China Principle at tigilan daw ang paggamit ng maling mga termino at aksyon kaugnay ng Taiwan. Wala lang bagong pahayag ang DFA o Malacanang sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.